Magandang umaga, Pilipinas. May lakad ka ba sa mga susunod na araw? Aba, para handa ka sa magiging lagay ng panahon, check natin yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa mga residente ng City of Pines o sa Baguio City, inaasahan po nating iiral bukas itong maulap na kalangitan. Siya po yung magdadala ng mga tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagsapit naman itong araw ng Miyerkules hanggang sa araw ng Huwebes, magpapakita muli si Haring Araw at syempre may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang ating pong temperatura yan ay nasa pagitan ng 16 at posibleng umabot lamang yan sa 24 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa mga estudyanteng magbabalik paaralan, inaasahan nating iiral itong maulang panahon. Simula yan bukas magpapatuloy hanggang sa araw ng Miyerkules. Huwag kalilimutang magdala ng payong dahil pagsapit pa rin itong araw ng Huwebes, bagamat magpapakita si Haring Araw, nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang ating temperatura yan po ay nasa pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 32 degrees Celsius. Punta naman tayo sa Metro Cebu. Kumpara sa ilang bahagi ng Luzon, mararanasan sa bahaging ito ng Visayas itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin po niyan, magpapakita si Haring Araw. Pero wag pa rin maging kampante, magdala pa rin ng payong dahil nariyan pa rin naman yung tsansa ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ating temperaturang mararanasan sa pagitan po yan ng 26, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman ni President Rodrigo Duterte, aba good news dahil pangkalahatang maaliwalas na panahon itong naghihintay sa mga susunod na araw. Ang ating pong temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Panghuli na lamang natin dito sa bahagi nitong Zamboanga City, katulad ng panahon doon sa Metro Davao, pabor na pabor yung weather condition mararanasan. Dito po yan sa mga hindi nakapaglaba noong weekend dahil sa maulang panahon. Inaasahan natin magpapakita si Haring Araw pero make sure lamang na maisisilong yung inyong mga nilabhan pagsapit ng hapon o ng gabi. Dahil ayon sa Pag-asa, posible yung mga tsansa ng mga pag-ulan sa bahaging yan ng ating araw. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Kuha naman tayo ng update sa ating binabantayang bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. Ito nga po, alas 7 kaninang umaga, tuluyan ng lumabas dito sa ating boundary itong severe tropical storm Karina. Ayon po sa Pag-asa, natili yung lakas nito, tagla yung hangin aabot sa 105 km per hour at bugsong papalo sa 135 km kada oras. Bahagya po itong bumilis at sa ngayon ay kumikilos na. Yan po ay sa direksyong northwest sa bilis na 24 km kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Alcer Aurelio, kahit pa nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Nida, naaapektuhan pa rin ito yung ilang bahagi ng Luzon. Kaya naman sa ngayon, nakataas yung Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa mga susunod na lugar. Una po sa listahan itong Ilocos Norte. Nariyan din itong Northern Cagayan, Babuyan Group of Islands, Apayao, hanggang dito sa May Abra. Inaasahan din nating makakaranas ng 30 hanggang sa 60 km per hour na lakas ng hangin sa susunod na 36 na oras itong Ilocos Sur, Batanes Group of Islands, natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela at sa probinsya ng Kalinga. Kaparehong abiso yung nakataas para dito sa Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union at hanggang sa Pangasinan. Sa mga nasabing lugar, pati na rin dito sa may bahagi nitong Mimaropa, hanggang dito sa may Northern Luzon, pati na rin dito sa may probinsya ng Zambales at sa Bataan, inaasahan nating iiral yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, posible po yung magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya naman inaabisuhan natin yung ating mga kababayan na magdoble ingat at manatiling nakatutok sa update ng Pag-asa at Panahon TV.
At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.